Diyos ko, delikado, PNP, CIDG, sinalakay, kibuloy, lahat na pahiya, bigong, inaresto, utos ng pinuno, tamba. At syempre itong balitang ito na matutunghayan natin ngayon ay nagmula kay Pinoy News TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Na po talaga ang nangyayari ngayon. Oli. At syempre, makakasama po natin ngayon ay para masagot na po tayo ng diretsuhan. Kasi po, ang daming nagtatanong sa akin, ang daming katanungan. Syempre, para masagot po natin ng tama ang mga kasagutan, ay ang mga katanungan, ay tanungin po natin yung tao mismo na pwedeng makapagsagot ng tama at direct to the point. Alam nyo naman po, yan tayo kay Coach Oli, direct to the point. Coach Oli, baka isunod ni si Baste at PRRD. Kaya nga di ba? Tandaan natin, meron po tayo mga live dyan na may nagdumating dyan na 2 batalyon. Okay? Yan po yung mga itatanong natin kay CJ Sonsa kung yan ba talaga yung mga dumating at yan din yung sumugod sa KOJC at yan na rin ba ang gagamitin na pagsuspinde Kay at Kibuloy ba to? Kay Kibuloy, no? pag-alis sa City Hall ng Davao kay Mayor Baste. Isusunod na ba? Ise-serve na ba yung suspension mamaya? Oh. So parang kaya siguro parang ni-relieve yung mga 40 talaga na kapulisan diyan. Tapos ito yung mga pumalit. 'Di ba? Para mas madali silang maka-action ng ganyan. 'Di ba? Kasi kung sakasakali kasi na yung 40 na yon, no, yung mga pulis talagang Davao, yung mga legit talaga na nandiyan is hindi mangyayari yung mga ganung bagay. 'Di ba? Kaya nag-deploy sila ng na hindi maka-Duterte na mga kapulisan, 'di ba? Pero kayo, ang tataas ng mga sweldo nyo dati, ha? Aminin nyo yan, nung presidente si FPRRD. Dami yung benepisyo nun. Sabi dito, bakit SAP? Hindi naman terorista. Oh. Sabi ng Jay Guevara, grabe sila. Akala mo may sindikato Kaya nga Alam mo, sa aking pananaw, okay, ito ang gusto nilang narrative na lumabas sa taong bayan, yung optics po na armed and dangerous si Pastor Kibuloy. Tandaan nyo po, una pong pinasuspinde yung kanyang LTAP. So, sinurrender mismo nila yung mga baril. Tandaan nyo may mga baril si Pastor Kibuloy dahil siya po ay nagfa-firing. Sports po yan. Lisensyado po lahat. Kasi kung ikaw ay gagawa ng kabulastugan, lahat po ng gumagawa ng kagaguhan, hindi lisensyado ang mga baril. Tama Kasi po, ang baril po, pag lisensyado, meron po silang record niyan sa pulis. Tama yun. Kung ikaw gagawa ka ng mga ganyan, di ba? Is, kung illegal yung gagawin mo, dapat walang lisensya yung mga baril mo. Kalimitan yan. Pero yung mga ganyang may lisensya, is, wala naman yan di ba? Ika nga ni Coach Oli, may record May record, di ba? Ano ba kasi ito si Pastor, no? Parang talagang naging siya naging issue of the year. Wow. May LTAP. Bago ka makakuha ng baril, kailangan mo kumuha ng LTAP. License to own. Tapos, pagkabili mo ng baril, i-re-register mo pa yung baril. So, parang kung sa ganun, malabo kang makulong kung merong lisensya yung baril mo, di ba? Malabo yun. Tapos, kung gusto mong kargahin, kukuha ka pa ng PTC, permit to carry. 3 lisensya yan sa isang baril. Ganun po katindi. Kaya walang gago nagagawa ng katarantaduhang lisensyado baril. And yet, yan po ang ginagawa nila. Why? For the sake of narrative. Optics. Gusto nilang palabasin sa mata ng taong bayan na armed and dangerous etong si Pastor Kibuloy. Ngayon, so naman, kahit naman yung mga politiko, may mga baril yan. Di ibig sabihin, lahat sila armed and dangerous. Yung mga businessman, may mga sari-sariling mga armas yan. May mga baril yan. Siyempre, pinoprotektahan nila yung mga negosyo nila. Ganto, ganyan. Diba? Di ibig sabihin, armed and dangerous na rin sila. Yung mga nasa firing squad na mga nagpa-practice na may mga nakabili ng baril, tas may lisensya, diba? May permit to carry, ganyan. Di armed and dangerous na rin sila. Ang gara na ngayon, no? Ang galing nila mag-isip ng kalokohan. sinugod. Another narrative
delikado si Pastor Kibuloy, ang daming sundalo sumugod. Oh, yan ang babanata ng mga vloggers nila, sigurado yan. Delikado kasi yan. Delikado yung tao na yan. Kaya kailangan naka-bulletproof ang hahaba ng dala. Tanong, may nahuli ba? Parang ano yan eh, susugod sila tapos nakikita nila yung maraming bantay si pastor. 'Di ba? Tapos may mga mahahaba nga yung mga dala, 'di ba? Eh wala naman ata silang nakikitang mahahaba dala eh, 'di ba? Yan ang sinasabi ko sa kanila eh. Nakakahiya kayong lalo niyan. Hindi po yung mga pulis kasi ako, para sa akin, yung mga pulis, normal, susunod yan eh. Susunod yan sa utos sa ibaba, ay sa ibabaw. Oo, utos sa kanila Kahit eh. anong iutos niyan. Nako. Alam mo yung iba dyan, kahit sabihin natin na labag sa kalooban nila yung ginagawa nila ngayon o gagawin nila dyan. 'Di ba? Wala silang magagawa dahil inuutos ng nakatataas yun. 'Di ba? Siyempre, alam natin mga kapulisan natin, kaya nagpulis yung mga yung mahal nila ang trabaho nila. Susundin nila kung ano. 'Di ba? Pero minsan may mapapag-isip dyan, tama ba tong ginagawa natin o mali ba talaga to? Minsan kahit sabihin nila na mali siguro tong ginagawa natin, hindi nila maiisip na lang na gano'n eh. Hindi nila iisipin yun eh. 'Di ba? Ang importante syempre yung trabaho. Trabaho yan eh. Kaya naiintindihan natin yung mga kapulisan natin na ginagampanan lang nila yung tungkulin nila. Pero yung mga nag-uutos sa kanila ng ganito, ayusin nyo naman mga tol. Ano mangyayari? Di ba? Ang gagawin lang nila, palalabasin at pasasamain lang. Mahilig kasi itong ating ibang mga politiko sa mga propaganda eh. Propaganda rito, propaganda dyan, bagong Pilipinas, kailangan kantahin. Yung laging panglabas. Alam mo, itong pamahalaan natin at itong ibang mga politiko natin, napakahilig nila sa imahe. Imahe, kaya ang aayusin yung bagong Pilipinas, yung bagong logo, yung mga ganun. Puro sila. Ayan, sa atin, Sir Jay. At mas maganda po, marinig na po, mismo doon sa may karapatang magsalita at may first-hand info about this. Ngayon, Sir Jay, unang tanong ko po sa inyo. Sige po. Ito pong pagsugod nila, Oo. ito po ba ay merong search warrant or may warrant of arrest na sinerve? Ganito nga po, kaninang madaling araw, nabulabog kami dahil biglaan dumating, no, yung siguro approximately nasa mga 2 batalyon, no, ng 2 batalyon. SAP. May kasama pa silang NBI, may kasama CITG, pero walang kasama local police, no. In full battle gear ang mga police. Yung CIDG, Kala mo talaga gera na eh, no? Full battle gear. Oh. Talagang pinaghandaan nila eh. Parang sa isip nila, parang alam na nag-utos sa kanila na talagang merong mga high power guns dyan na mahaharapin, Mariosip. Ano ba yung haharapin nyo dyan? Relihiyon lang yan. Diba? Nakikita nyo, yung mga syempre nasa relihiyon eh, na sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Diba grabe naman, masyado naman kayo exage mag-isip. Diba? Ano ba yan? Demolition? Parang ganun? naka-blue, the usual na blue t-shirt nila. Wala man dalang mahabang armas, meron lang mga side bags na na the usual. Tapos ang pinagtataka namin kasi biglang may dala-dalang ladder, no? Yung una, yung dito pumasok sa may Kingdom Central, yung nandyan yung simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, nandyan yung SMNI, nandyan yung Jose Maria College Foundation, nasa loob din yung Phoebus Corporation. Maraming opisina dyan sa loob, no? Yung mga maliliit na opisina. Tapos, mabuti na lang sapagkat merong regular prayer alas 4, yung mga mission worker, mga missionary, mga miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. So, nagulantang sila sapagkat inakyat na yung bakod at may tangka nilang batakin yung gate, no? Sa pamamagitan ng pagtali nito at guguyurin sana ng malaking truck. Mabuti na lang at gising nga at ready na yung mga tao ron para magdasal. Kaya, siyempre, nagulantang sila. Ano ba ito? Planong gibain yung gate, Sir Jay? Oo, talagang umakyat sila para itali nila yung pangbatak nila, parang kable, no? Isasakay doon sa malaking truck ng mga pulis.
Ngayon, sabi nga ng mga kingdom workers, sabi nila, sir, sandali lang, ano bang sadya nyo? Ano ba, asa na, meron ba kayong search warrant? Meron bang yung dokumento? Basta sinabi ang order galing sa taas. Ay, sus. Walang sinasabi. Sino ba yung Walang- tinatanong? Sino ba yung nasa taas? Order galing sa taas. Yun lang ang sinasabi. Wala atang search warrant. Aba? Basta ang order galing sa taas, sabi mo. And then, ang kapataka rito, Oli, ang mga tatak ng sasakyan nila, hindi PNP Region 11. May Nako. Region 10, may Region 12, may NCR. No? So, parang ano talaga ito, invasion. Sugod. Kumbaga. O invasion, literally invasion sa English, no? Invasion, oo. Yung lusog. Siyempre, Oo. hindi naman private property yan. So, kakailangan, until finally, talagang, hinarangan ng mga nakatira doon sa loob, at saka yung mga manggagawa na nandoon. Hanggang sa, siyempre, magtawag ng abogado, meron namang nakatirang mismong abogado ron, si Attorney Kay Laurente, pagkatapos sila Attorney Tolentino, pinagtatawagan. So, hanggang nakarating, so tinanong ni Attorney Tolentino at ni Attorney Laurente, ano ba pakay ninyo? Bakit ba napaka-maligalig nyo? Ano itong pandarahas na ito? So, sabi nila, nandito po kami para mag-serve ng warrant of arrest issued by the Pasig Regional Trial Court. So, binasa ng mga abogado, sabi nila, ang malinaw naman yung warrant of arrest, pagka ganyan, kung nakita mo. Wala namang nakita, ba't nagpupumilit? So, hanggang... Hindi, tsaka parang maninira sila ng property dyan eh. Kung magsaserve ka lang ng warrant of arrest, hindi mo na kailangang manira, tsaka hindi naman nila nakikita yung subject dyan. Yung pinupuntahan nila, ika nga ni Sir J, di ba? Yung nagsasalita. Wala naman doon. Ngayon, kung alam nila at positive na nandoon, nakita nila, pwedeng ganun, tapos tumakbo doon sa loob, nagtatago, tapos lumalaban sa kanila. Hindi naman lumalaban sa kanila. Wala doon. Di ba? Tapos maninira ka ng property ng may property. Ay, nako, mali yun. Di ba? Mabuti malamig pa yung oras dahil alas 4 pa lang. Hanggang yung mga opisyal na medyo matitinupang isip, yung sila Colonel Loren at saka Clarito, sabi na wala namang problema kung problema ang gusto ninyo. Bagamat yan bawal, pagbibigyan namin kayo na makapasok kayo para ma-search makita nyo kung nandito si Pastor Kibuloy, no? Kita nyo naman, hindi siya tinatago. Pagbibigyan sila ng mga tao na pumasok dyan, kaya hindi nyo na kailangan sirain yung gate. Kita nyo parang, ito ba yung litratong to? Parang ang ganda-ganda naman ng gate. O, diba? Tapos sisirain nyo na lang ng ganun. Mukhang mahal yan. Bigyan nyo na lang kaya sa akin yung gate kasi sirain nyo na lang. Kasi Maputo lang kita, Sir Jay. So, hindi po na-serve, may warrant po. ang pinakita nila yung warrant of arrest galing ng Pasig Regional Trial Court, no? So, papapasukin naman sila just in case. Bakit kailangan gibain yung gate? Oo, yun. Actually, kung tutuusin, hindi nga tama yun eh. Kasi Hindi talaga tama. ang pagsiserve ng warrant, kung alam mo, isa ka naman nakakita, magsiserve ng warrant, 5 lugar ang kanilang pinasok. Hindi ba naman pwede magtagong isang tao sa 5 lugar at the same time? No, pinasok yung Kingdom Central, yung Prayer Mountain, yung Glory Mountain, yung Kitbog, tapos yung Samal. Unang-una So, sa madaling salita, nanguhula sila. Hindi kaya parang namamasya lang sila dyan, hindi siya. Bukod sa nanguhula pala. Pasyalan nga natin kung ano talaga yun, kung talagang malalaki talaga yun. Sipatin lang natin yung mga pag-aari ni Pastor. Pastor kasi daming pag-aari. Pastor, baka naman. Wala hindi mo silang masabing specific. nanguhula eh. Ako, ang tingin ko rito parang panliligalig eh. Kasi unang-una, Kaya parang nagkakasinda ka na yan. Ito kami. Di ba? Hindi lahat. Parang sinabi nga ni FPRRD na mga kapulisan, ganito, kampi. Kampi sa akin na, kampi. Pero parang pinapakita dito ng nakatataas na nagutos sa kanila, hindi lahat. Di ba? Susundin ka. Parang ganun. Parang nagkakasinda ka na yan. No, na kahit anong oras, pwede silang kumilos. Laban kay Pastor, laban kay FPRRD, kay BP Sara, di ba? Kay Basti, di ba? Parang gano'n na yun, ha? Sinda ka na ba ang nangyayari? Harassment. Harassment. Mahigit isang oras na hindi nila pinapakita yung warrant. Tinatanong sila ng mga workers eh. Kasi kapag tinanong ka, kailangan ipakita mo, obligado yung warrant. O kahit hanapin sa'yo, nasaan yung search warrant o warrant of arrest, pakita mo agad. Hindi mo na patatagalin ng isang oras yung basta ka na lang pumapasok sa property ng may property nang wala kang ipinapakita tapos sasabihin mo lang meron kaming warrant of arrest na yan. Nasaan? Nangaaning, ano? Oo.
Hanggang sa nang dumating nga yung mga abogado, saka lang sila napilitan Ayun. na ipakita yung warrant. Yun, doon pinakita. Hindi, walang search warrant ito ha. Warrant Mm-mm. pares lang. Pero kailangan niya, di ba, may search warrant? Di ba? Kasi kung papasok ka sa loob di ba? Tapos maninira ka pa Pasok ka na lang, sirain mo pa. Kala mo naman, poser yung hinahanap. Ano yan, tokhang ba yan? kung tutusin, talagang bawal yon. Ngayon, para lang kasi tumawag si Mayor Baste na kasi magulo na sa labas Hinto na ang traffic, nagulo na. Lagusan ito main road, no? Itong kinalalagyan ng Jose Maria. Oo, sa may airport yan Sa may airport Kami ng mismo. airport yan Oo. Tsaka talagang kung pumili pa sila ng lugar, doon pa sa maraming nakakakita, mabuti naman at hindi nila ginamit masyadong yung utak nila, no? Para nakita ng tao kung ano yung kabulastugang ginagawa nila. So, sabi ni Mayor Baste, siguro mas maganda pagbigyan na lang natin muna para ma-temper lang yung sitwasyon. So, sabi nila saan ba kayo pupunta? Tama, Ganito, tama. titignan namin, 4 na lugar daw. O sige, mag-divide kayo ng team, sasamahan namin kayo, sasamahan kayo ng abogado. Pagkatapos, kaya sila nakapasok, no? Pinapasok sila in group of 16, no? Kasi sa ginagawa nilang yan, mas lalo nilang tinatakot si Pastor Kibuloy Di ba lalo nilang inaano lalong hindi lalabas yan sa inyo Kasi ganyan ang nangyayari. Di ba? Bakit hindi nyo lang siya pabayaan na magpakita, di ba? Sumuko. Hanggat ganyan ang pinapakita nyo, lalong kung ano-ano yung papasok sa isip ni Pastor. Di ba? Kahit naman sinong huhulihin kung ganyan Di ba? Parang napaka-agresibo nyo, ganto, ganyan. Tapos yung mga warrant of arrest, ayaw ipakita, tinatanong kayo, ganto. Di ba? Siyempre, mag-iisip yan. Di lalong iiwas sa inyo yan. Di ba? Siyempre, iniisip niya, baka mamaya, tuluyan siya dyan. Mali yung tactics nyo. Kung nanininda kayo, mali yun. Di ba? Siguro naman, susuko naman si Pastor Kaya ako sa'yo, Pastor, sige, pag lumabas ka, tapos magsama ka ng mga di ba? Kung may mangyari sa kanya, di pananagutan nyo ng ng mga, yung pangapupuntahan niya. Pero kung tutusin, ito, gaya ng paliwanag nga ng maraming abogado, ito hindi man dapat, pero pinagbigyan lang. So, finally, okay Parang lang walang gulo. Walang gulo. So, isa ka naman nakakita warrant of arrest, pati CR, hinahanap, baka daw may nagtatago sa CR. Pero wala naman silang, Kasi dapat yung search warrant Di ba meron ka, di ba dapat magse-search ka, ganun? Hindi yung dala-dala mo warrant of arrest. Kasi yung warrant of arrest, ang alam natin dyan, is nandoon yung subject. Tapos ibibigay mo sa kanya, may warrant of arrest ka, ganto, ganyan, ganyan. Pero kung may search warrant ka, yun, may karapatan kang maghalughog. Di ba? Kahit CR, kahit yung inidoro, halukayin mo. Kahit hukayin mo, baka nandoon. Di ba? Kung may dala kang search warrant. Kaso wala, warrant of arrest. Kailangan obligado, nandoon yung taong pagbibigyan mo. O naispatan mo na nandoon. Kaya yun, para nakulangan tong ng due process. ginawang kabalbalan sa loob, no? Kasi nga, ang nangyari doon, kasi naging maagap yung mga tao sa loob. Sa bawat 16, mga 30 naman yung nagbabantay sa kanila, puno ng camera, no? So, bawat galaw nila, nakukunan, nagdo-document. Pero, ito po yung talagang, ang malupit yung ginawa nila sa Glory Mountain, tsaka sa Prayer Mountain, sapagkat doon ay talagang sinira nila ang gate, no? Pinusasan pa yung mga tao roon. Ay, grabe. Oo. Ay, grabe. Kung sabagay dito sa sa Central, ganun din ang ginawa Maputol kita, Sir Jay, no? Oo. Kasi itong pinasok tong KOJC, at nakapuntahan ko po kasi yung Glory Mountain napakamapayapa niyan at nakatulog na rin po ako dyan sa Prayer Mountain. Ito po kasi ay religious facilities. At, Sanctuary, kung tutusin. Oo. Napakapayapa dyan sa loob na yan. Napakatahimik niyan. Hindi po ba Nabulabog nga overkill yung may pinusasan ka pa, may giniba pa dyan. Oo, may sinampal pa. Oo. Ako Ay, ha? grabe. Saka pa, oo. Ay, mali yun. Yung may sinampal pa. Grabe yun ha. Parang yun, pwede kang makasuhan ng police brutality. Mga ganun, di ba? May ganun yun. Kaya Ako, nga, nabidyohan po ba natin yung sinampal Oo. at saka tinadyakan? yung pong sampal hindi na pero yung Tinadyakan. yung pinusasan, tsaka tinadyakan, nakikita po sa video pati yung paggiba ng gate. Ay, nako. Maaari kayong mabaliktad dyan. Di ba? Kung nanakit kayo. Lalong-lalo na, hindi naman siguro lumalap, pinipigilan lang naman kayo. O tinatanong kayo, tapos ganun. Hindi pa naman natin alam
Kung ano talaga, kung ba't siya tinadyakan. Pero kung nagtatanong lang yon o syempre, di ba? Na nandoon lang tapos medyo syempre dinidepensahan nila kung ano man yung yung mga pinupuntahan nila dahil alam natin is mga kumbaga mga ano yun, yung mga dasalan yung mga pinuntahan nila. 'Di ba? Syempre poprotektahan ng mga nandoon yun. Dahil naninira na yung mga sumugod dun. O tapos tatadyakan mo ng ganun. Ako, mababaliktad pa kayo sa ginagawa nyong yan. Ay, matindi. Oo. Pati rin po yung nangyari dyan sa may airport, yung babaeng miracle worker na kinaladkad tapos inapakan pa ng boots yung ulo. Ay! Babae pa yan na akusoli, ha? Babae, tapos armado yung gumawa. In full battle gear, ha? In full battery. Nako. Kaya tapos, siguro nung naimasmasan sila, na ano nilang mali yung ginawa, nakita siguro ng mga opisyal, kinalagan ng pagkaposas yung pinosas, at saka lang ginamot doon sa kanilang ban, no? Yung babaeng worker. Pero yung lalaking binatukan, ayun, nasa ospital ho, pina-check up na kanina pa ang umaga. Saan po itong nangyari sa Prayer Mountain o sa Glory Mountain or doon sa Prayer Mountain? Yung pong babae at na kako nagkasugat-sugat pa at kinaladkad, pati inapakan pa ng bota, sa mismong KOJC po yan, sa Central. Sa Central, Yung okay. airport, pati yung lalaki. Yung pinusasan tsaka sinampal, doon po sa Prayer Mountain. Glory Mountain. So, iba't ibang lugar may sinaktan. Lumalabas po ganon. Hindi, ang wala lang po, na nasaktan, medyo dissenting pagka pasyal nila, yung pong sa may Kitbug, sa Malungon, Sarangani. Medyo disente po yung mga pulis na nagpunta ron. May nagsabi ba sa kanila na naiintindihan po ba nyo ang separation of church and state? Kasi religious na po yan. Pinapaliwanag nga ako nung pinapaliwanag na nga ako ng mga abogado nung maaga pa, mag-alas 5. Kaso po, may order daw sa taas eh. Yun na palagi lang inuulit, may order sa taas. Samantalang ang dala nila is a warrant of arrest issued by, anong tawag ito? Kaya nga, malaking pananagutan nila rito na pag sinauli nila yung warrant of arrest sa Regional Trial Court of Pasig, papaliwanag nila sa huwes, ba't nangyari yung ganun? No? Oh. Hindi naman dapat nila ginagawa yun kasi masyado namang puwersahan yun, nananakit ka na. 'Di ba? Naman po ba kung sino itong nasa itaas na to, kung sino man itong Poncio Pilato? Wala, tinatanong nga ng mga ministro, ng mga pastor doon. Sabi niya, sino bang utos? Wala, basta galing sa taas. So ngayon tayo, Di ba dapat sinasabi yun? Di ba kung sino yung nag-utos niya? hindi naman gagalaw ng ganun kung mababa, kung nag-order niyan kapitan lang o major o coronel o general. Mataas yun. It must be higher. So ano bang higher? Siguro, ano bang nakakataas? Yung chief ng National Police. Kung hindi yung chief of National Police, tinanong yung galing ba sa hepe ng police? Hindi, basta galing sa taas. So, posible na ito galing kay, ang pangalan sa DILG? Abalos. Sabalo. Abalos. So, tinanong din, Secretary. order ba ito ni Abalos? Hindi daw, galing daw sa taas. So, sino pang pinakamataas? Si Ferdinand Romualdez Marcos lang yun di ba? Wala namang ibang tataas pa kay Ferdinand Marcos Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinoy News TV. At natunghayan natin si Coach Oli at si Sir Jay Sonsa. Ayan si Jay Sonsa yun, di ba? Naku, yung mga sumugod dyan sa Prayer Mountain, tsaka sa Glory Mountain, tsaka etc. Naku, maaari kayong mabaligtad dyan. Hinihilay lang kayo sa kilos nyo. Naku, you're so very bad, you're also very bad. Ayan, kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.